nagpapanggap, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Maynila, maswerteng nakaligtas sa isang bata na sa pediatric ward ng Jose Pabella Memorial Hospital matapos pong tumagos sa bubungan ng gusali ang isang ligaw na bala. Laking takot na ina ng bata na makitang nabaon sa bakal ng kuna ng pasyenteng paslit ang bala bago tumagos sa mismong biktima. At dahil dito nagdulot po ng saglit na komosyon sa ospital na agad namang nirespondihan ng mga pulis. Samantala iniimbestigan pa ng otoridad ng insidente. Sa Maynila pa rin sinadyang pa sa bugin ang mukha gamit ang paputok na plapla ng isang lalaki ang kanyang biyanan. Mario Joseph. Kinilala po ang biktima si Melinda De Jesus, 54 anyos, na nalapnusan ang mukha dahil sa matinding tama ng paputok. Nakatakda namang sampahan ng kasong attempted murder ang suspect na si Victorino Calma, 34 anyos. Natutulog lamang ang biktima ng hagisan ni Calma ng plapla ang kanyang sariling biyanan dahil umano sa selos. Dahil sa pagkonsinti ng biktima ng mga liwa ang asawa ng suspect na nagtulak para tangkain ang buhay ng biktima. Naglalagablab na mga balita. Fishing ban sa Visayas, mga kasama sisiyasatin daw ho sa kamera. Kasama natin sa Balita Live. May report si Conde Bata. Conde, i-radyo mo. Ipaimbestiga ng mababang kapulungan ng Kongreso ang fishing ban sa karagatan sa Visayas. Nangangamba si Anak Pawis Party List Representative Rafael Mariano na magdudulot ang kahirapan ng fishing ban sa mga mangingisda na walang mapagkukunan ngayon ng kita at kakulangan sa supply ng isda na ibinibigay sa lahat ng parte ng bansa, maging sa Metro Manila. Sinabi ni Mariano na mahigit 100,000 mga mangingisda ang maapektuhan sa kanluran, gitna at silangang Visayas dahil sa 5 buwan na fishing ban na itinatupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bunso nito ay inihain ni Mariano ang House Resolution No. 2925 na nangihikayat sa House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources na magsagawa ng pagsisiyasat na sa epekto ng fishing ban na sakop ang mga karagatan sa Masbate, Western, Central at Eastern Visayas regions. Nagsimula ang fishing ban nitong Nobyembre at magtatapos ngayong Marso ngayong taon kung saan inaasang tataas naman ang produksyon ng mackerel at sardinas sa Visayas ng 20%. Kasama mo mula sa kamera para sa DZXL 558, Conde Bata sa Takaran N. Naglalagablab na mga balita. Biktima naman ng stray bullet sa North Caloocan, critical pa rin sa pagamutan. May report si Donnie Palma. Donnie, i-radyo mo. Nasa critical pa rin kondisyon sa Isabela Medical Center ang isang minor de edad na batang tinamaan ng stray bullet sa Malaria at Caloocan City habang siya ay nanonood ng fireworks sa nasabing lugar. Very critical ang bukang bibig ng kanyang attending physician sa nasabing paggamutan, bagamat patuloy pa rin binibigyan ng medical attention si Stephanie Nicole. Patuloy ang pagdagsa ng mga tumutulong na pinansyal sa nasabing biktima upang matususan ang salaping kinakailangan pambili ng gamot buwan sa ilang mga magagandang puso. Samantala ay magsasagawa ng isang investigasyon si Police Major Orang ng Tala Police Station upang mabati kung mayroon siyang mga tauhan na nagpaputok ng baril. Bagamat pinaniwala ang karamihan ang nasabing stray bullet ay nanggaling sa isang sibilyan. Patuloy na umaasa ang mga magulang ni Stephanie Nicole na naway mga kaligtas sa kamatayan ang kanilang anak. Sa sinumang may impormasyon kaugnay ng nasabing pagpapaputok ng baril ay maaaring pagbigay alam sa impormasyon sa PNP hotline 0947-847-577 o sa PNP hotline. Ang lahat ng informat ay gagawing confidential. Kasama mo sa North Caloocan, Donnie Palma, DZXL 558 sa TAP, RMN. Thank you, Donnie. Naglalagablab sa 558 DZXL Ulat Palaro. Kasama kinumperan po ng Ginebra Gin Kings na ang kanilang coaching consultant or coach consultant na si Al Francis Chua ng tatayo bilang head coach ng Koponan. Kapalit naman ni Coach Shot Tankinsen. Ang KPB Chairperson Robert Non, isa ito sa malaking pagbabago ng Kings ngayong 2013. Ito yung kasunod po na ilang taon na mababang performance ng Ginebra kung saan hindi ito nagkampiyon mula noong 2007-2008 Fiesta Conference.
Ang bagong head coach po ng Koponan si Chua ay naging parte rin ng Letran Squire at USD Tiger at kilala sa reputasyon bilang player coach. DZXL Showbiz Balita. Dito na siya ulit si Mitch. Hi Mitch, morning. Good morning kasamang buddy at good morning sa mga nakikinig po sa atin sa DZXL RMN. Ayan, ito po ang aking showbiz ngayong araw na ito. Aminado na naging masaya ang actress na si Lobby po sa nagdaang 2012. Say ng actress, bukod kasi sa marami siyang naging proyekto ay naging kampante rin siya nang malaman na nakalaya na ang kanyang ex-boyfriend na si Ronald Singson. Ayan, diba? Ayan, samantala, hiling ng actress na magkaroon pa siya ng maraming projects ngayong 2013 at kung papalarin ay manalo po ng acting award. Aniya, hindi naman siya umaasa, no? Hindi siya umaasa talaga. Hindi naman, sorry. Pero, kung gagalingan na lamang po niya para naman po may makapansin sa kanyang husay sa pag-arte. Ayan. Go, Lovey. Para sa next, manalo ka naman ng mga acting awards. Pero di ba nanalo siya dun sa Daewoo? Oo, sa international. Ayan. Mas maganda yung pagkaka-ere niya. Sige. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Miss Candy. Ayan po ang aking balitang showbiz. Kasama mo po sa News Center. Ako po si Mitch Avila, Tatak RMN. Thank you, Mitch. Hindi gasgas, hindi umaatras, medyo madulas. Ito ang balitang Baka si Rated R kaya yung pag-ere. Morning, Rated R. Good morning kasama buddy. Hindi ako sanay ng good morning. Ganun ba nga, no? Pero eto, hindi pa ako sanay umiri. Hindi ko pa na-try umiri Oo. Bayaan nyo, pag marunong na akong umiri, try natin yan. Si Miss Candy, expert na kasi yan. Expert na. Nakailan na ba? Nakadalawa. Pero alam ko hindi umiri yun eh. Oo. Umupo lang? Oo, umupo lang. Hindi rin sila umiri. Pero talaga, ibang klase talaga si Miss Candy. Wala makakatalo dyan. Negative. Eto na nga, patok na patok ngayon sa South Korea ang kauna-unahang toilet theme park sa buong mundo. O, diba? Theme park siya, pero toilet yung itsura. Matatagpuan sa Suwon City ang Restroom Cultural Park kung saan isang museo na hugis malaking inidoro ang makikita. Huwag kayong mag-alala, malinis naman siya. At ang naturang theme park ay dating tahanan ng alkalde na si Suwon Sim Jae-dak at ipinagpatuloy nila ang nasimulan nitong disenyo ng kanyang bahay. Kumbaga siya yung nag-start na gawing toilet yung design ng bahay niya. Kumbaga pinagpatuloy na lang nila na mamatay na yung dati nilang alkalde. So natuwa sila. Yes, oo. At ginawa na nila itong theme park. At nabatid na si Sim Jae-duk ang nanguna sa pagsasaayos ng toilet system ng South Korea noong dekada 80. O, diba, taray? Naging legendary ang kanyang, yes, ang kanyang contribution. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DZXL News Center, Rated R, Tatak RMN. Thank you, Rated R. Naglalagablab na mga balita. Happy New Year ho sa lahat. Buong mundo na. Happy New Year! Paano, dire-diretso mga naglalagablab na balitang Tatak RMN ay yun napahinggan dito sa DZXL 558. Ados na ho tayo na Enero 2013, Miyerkules mga kasama. Sa kalan po ni kasamang Weng de la Peña, ako si Buddy Uberas from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, kami pong lahat dito. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Pasusuhin ang sanggol ng gut